Alright, what's up mga kawazak? Ang init ng umaga, no? Ngayon ay lunes na lunes guys, pero hindi ako bumiyahe kasi napasagad yung ano natin. Pati Sabado Linggo biniyayahan na natin, di ba? Dapat ang ating pahinga ay Thursday, which is ay coding natin. Tapos Sunday, hindi talaga tayo nabiyahe ng Sunday guys. Wala bumiyahe ako kahapon kasi Sunday kahapon. Napasarap. Kahit na hindi naman ganun kalaki yung kinita natin, ay napagod din naman tayo guys, no? Kasi ano oras na tayo nakauwi? Oh my god, ano oras na nga ba yun? Alas 7 ba? Parang alas 7 guys, no? Tapos kasi nung ano ko sa SM Dasma, yung last trip ko sa SM Dasma ay malapit na sa bahay, no? So naka 140 pa tayo, 140 bago tayo umuwi, no? Sakto, kasi nag-ano ako ng SM 13, nag-set day ako ng SM 13 Martires. Ang pumasok kay Imos, so hindi ko tinanggap. Tapos may kasunod na pumasok, sabi ko parang sa amin to ay oo, malapit lang sa amin, 1 kilometer lang yung layo niya dun sa apartment ko. Kaya yun yung pinakamasarap na uwi, kahit na magkano yan, ano, kahit nga siguro kahit 60 pesos nga lang yan, isasakay ko yan basta pauwi na sa amin So yun lang, ngayon lang nun lang ako naka-jackpot ng pauwi talaga. At sa mismong ano ko pa, sa mismong apartment pa namin, sa mismong apartment ko pa, no, malapit pala doon, ano, parang 1 kilometer nga, ganun. So ito lang mga kawasak, no, parang natatalo na ng InDrive ang Grab, no, sa totoo lang. Kasi alam nyo kahapon guys, sa Amos, no, dun sa Amos, kasi napatambay ako ng isang oras sa Amos kasi nga nakakita akong meriendahan. So may tip naman tayo 60 pesos, yung tuhog-tuhog lang. So pinang merienda ko yung 60 pesos. Tapos may mga drivers din dong tumigil na siyempre nagkakwentuhan. Yung pala, siyempre tinatanong ko kapag karamdam ko, makikita mo naman yan mahalata mo may cellphone na palaging nakatingin. Tapos basta kapag TNVS yan is mahalata mo talaga pag buwaba ng sasakyan. So tinanong ko kung Grab sila, sabi niya hindi daw sila Grab, pero yung isa Grab, dalawa kasi yun, tapos yung isa ay Joyride at InDrive. Tinanong ko kung kamusta ba yung biyahe sa InDrive tsaka Joyride. Okay naman daw, pushit, nakakaano siya. Tig 1.4 yung ano niya, yung kita niya that time kahapon, 1.4 sa Joyride cars, tapos 1.4 sa 1 to ata sa InDrive. Pero mo 2.6 na yon, no? So ganun, pinagsasabay niya yung dalawang apps at kung alin daw yung maunang may pumasok na booking, edi yun yung itinatakbo niya, InDrive at Joyride, no? So astig, no? So naisip ko na tuloy magpasok din kaya ako sa InDrive, no? So yun lang. Ang pinagtaka ko lang guys is hindi naman ako nakaset D, so open sa lahat kahit sa ang booking. Tapos yung InDrive wala din naman Alam nyo ba, naka 20 atang booking na lumabas dun sa InDrive. Sa Grab ko wala kahit isa. Kung di pa ako umalis dun sa Imos, hindi ako magkakaroon ng booking. Mostly dito sa probinsya sa Cavite ay InDrive na siguro ang gamit at saka Joyride, no? So hindi ko alam kung gaganda pa ba ang kita kay Grab. So feeling ko naman or mali lang ako ng discarding ginagawa, no? Ako naman talaga hindi madiskarte sa mga ganyan. Mainipin ako sa mga biyahe, mainipin ako pagka wala akong pasahero. Feeling ko na ang tumal-tumal na, ganun na nasa isip ko, no? Kaya lagi kong gustong pauwi. Pero iba ganun din naman yung diskarte ko dati, pero half day nakakaano ko 2.5 o kaya alas 3 may 3,000 na ako. Pwede na, umuwi na talaga ako noon. Hindi ako inaabot ng gabi sa kalsada guys. Unlike ngayon, ganun pa din yung ginagawa ko, pero wala ganun na lang yung kinikita ko, nasa 1.5, minsan nga 800 lang Tangina, saan makakarating yun? Panghulog pa na sasakyan natin, hindi kayang saluhin. My godness. So yun lang yung kinakabahala ko, no? So yan mga kawasak, mukhang mas madami talagang nagbubuk na ngayon sa InDrive kasi mas mababa na kasi yung pasahero. Mas mababa yung fare ng InDrive kaysa kay Grab. Kasi kay Grab naman talaga medyo mahal pa. Pero sure na sure naman na safe kayo
sa Grab do. Siyempre hindi naman natin malalahat, 'di ba? May mga nababalitaan din naman tayo na balasubas sa driver sa Grab, pero mas marami talaga yung maayos na driver sa Grab, no? So hindi ko naman sinasabi na ang InDrive pangit at hindi safe, pero nasa sa inyo yan. Kasi hindi ko naman na try sa InDrive at Grab lang talaga ako, as yung di pa ako nag-Grab ay Grab lang lagi ang sinasakyan ko, so ngayon ang dami ng kalaban din ni Grab, hindi lang din naman InDrive, pero yun yung the best, yun yung number one na kalaban ngayon ng Grab is InDrive talaga. Tapos ang kasunod niyan na medyo lumalakas na is yung Joyride cars. Yun, doon na tayo nagkatalo guys, sa Joyride. So sabi ng mga tropa doon, ng mga ka-drivers natin, kapwa TNBS na nag-i-drive tsaka Joyride, malakas daw sa Silang, Cavite at sa Tagaytay ang InDrive at saka Joyride. Kasi wala daw dong Grab hindi ata abot ng Grab. Abot naman siguro, pero konti lang ang nagbubuk ng Grab. Kasi tiyempuhan lang talaga pag nakakarating ako ng Silang, hindi naman ako talaga nakakakuha doon ng booking ng Grab, no? Malay ko sa InDrive. Tapos may minsan nakatambay ako sa SM, dito sa SM Dasma. May mga kasabay akong mga nakatambay sa gilid, yung mga TNVS din. Pero bakit sila nauubos na? Ako nandun pa din, wala pa din akong booking. So tinanong ko yung isa doon, ano bang apps nyo? Sabi niya sa akin, InDrive pre. Sabi yung ganun. Kaya naman pala naka-InDrive na yung mga tao ngayon. So pawala na ng pawala yung ng Grab. Kaya na Grab, galingan mo naman. Pero wag mo naman ganun kapabababain ang ang presyo mo, ang tawag doon, ang pamasahe mo. Kasi kaming driver din yung nakakaawa yung gas pataas ng pataas, tapos yung pamasahe mo ay pababa ng pababa. So ganyan naman talaga, kasi may kalaban na siya, kailangan niyang bumaba ng kaunti para matapatan yung kakompetensya niya. Kasi kung hindi niya bababaan yan guys, is wala, lalo tayong mawawala ng pasahero. Oo, malaki nga yung fare natin, malaki nga yung kita natin, kaso nga lang wala na tayong magiging pasahero. Kasi kahit naman akong pasahero, bakit ako magbubook dyan sa Grab? Same lang naman sa InDrive yan, na ihahatid kami sa aming paroroonan, no? Diba, dun sa mas mura ka na magbubook. Hindi ka naman sa pinopromote ng InDrive, no? Pinagkukumpara ko lang. Pero sa palagay kong to, sa mga makakapanood sa akin, ay may hint na kayo. So yung may iba kasi hindi alam yung InDrive, kasi may mga pasahero ako na tinatanong pa sa akin, kuya, alam mo ba yung InDrive? Ano po ba yun? Ginaganon pa ako, so bakit di nila alam, no? So yun, pinapaliwanag ko na lang. Siguro after nila sumakay sa akin, mag-i-InDrive na sila. Puta na, napasama pa. So transparent naman ako sa mga pasahero ko. Kapag may tinanong sila sa akin about sa mga ganong bagay, sinasabi ko naman, mas mura po yung mas mura po sa InDrive. Parang sa ginawa kong yan, parang mas tinanggalan ko ng pasahero si Grab, no? So hindi naman sa ganon. So nagtatanong sila, sinasagot ko lang naman. Ayoko namang maging puta dapat ko sabihin, dapat si Grab lang ang magaling, Grab ka lang safe, kaya sa Grab ka lang mag-book. Alam ko namang sabihin kong ganon. Ako, kahit ako yung pasahero, saan ba mas mura? Dito ako. Dito na ako. Pero as Grab driver is malaki namang impact sa amin yan. Kasi usually konti na lang talaga yung kinikita. Ewan kayong iba sa mga naghahapit na naglalaan ng 15 hours sa kalsada up to 16, ganan. Yung iba nga, may nakausap ako doon, 2 days na siya sa kalsada. Tagatad sa Cavite guys. Tapos sabi niya, kunyari ngayon ay Monday, no? Monday ng alas 9 siya umalis. Tapos nakausap ko siya Tuesday na ng tanghali, mga alauna. Biray mo, hindi pa daw siya umuwi ng kanila. Monday pa siya umalis sa kanila, Monday ng alas 9. Tapos Tuesday na ng alauna, nakausap ko siya, hindi pa siya umuwi. Tagatan sa Cavite. Kasi umuwi daw siya, sayang naman daw yung inilabas na. Ayun.
So nakakaawa, kita ko yung mukha niya, kita ko yung katawan niya, parang pagod na. Syempre ba naman, magdamag kang bibiyahe, syempre paidlip-idlip lang siguro yan. Pag may booking, bibiyahe na ulit yan. Ang akin naman, ayoko naman ng ganong abuso sa katawan. Hanggat maaari is maghapon lang o kaya medyo patanghali hanggang gabi lang ako sa kalsada, tutulog pa din ako sa amin. Kasi napakahirap matulog sa sasakyan. Hindi bali kung van siguro, malawak-lawak, pwede kang mag-unat-unat doon ka matulog. Kasi kapag ka-arkilahan naman, like dati na ako yung nagda-drive ng van at ina-arkila, driver lang yung arkila, tapos van yung van yung imamaneho ko, ako lang ina-arkila nila, is doon ako natutulog sa van. So napaka-komportable kasi ang lawak-lawak ng van tapos yung depende pa sa upuan, kung naitutuwid yung sandalan, edi mas maganda yung higa mo, para kang nasa kama nun. Pero sa kotse, ultimo doon ka tutulog sa passenger, sa likod, parang masusuko lang, sasakit lang yung ko doon, yung paa, no? Kasi hindi ka naman makakaunat doon, alangan namang iwan mong bukas yung pinto ng kotse mo, mamaya ka pa doon, manakawan ka pa, kaya nasa Metro Manila ka, di naman yan tulad ng Arkela na pupunta kunyari sa resort, nandun lang sa loob ng parking yung sasakyan, is napaka-safe na safe. Pero pagka ganyan naman, nasa Metro Manila ka, is mahirap na so hindi ko kaya yung ganun. Sa may iba pa, sabi ng pinsan ko na weekly umuuwi, taga Candelaria pa, kunyari alis siya ng Monday, babalik na siya mga Friday. Wala siyang wala siyang apartment sa Manila, wala siyang boarding house doon, wala siyang titirahan kundi sa kotse niya lang. So nakikiligo daw sa gasolinahan, tapos may baon na siyang madaming damit tapos may toothbrush doon na, tapos kung saan saan na lang siya kumakain doon, tapos ayan, nag-grab lang siya, no? Doon na yung buhay niya sa loob ng kotse ng isang linggo, ng 5 days, tapos uuwi siya ng Biyernes ulit ng gabi. So yung mga ganong sakripisyo, yung mga hindi ko kaya, guys. So sa mga pasahero dyan na maging naman kayo, maging mabait kayo sa mga drivers nyo. Kasi lahat ng driver ay iba-iba ang pinagdadaanan, iba-iba yung diskarte para kumita, no? Katulad dyan, yung iba ilang araw bago umuwi sa pamilya para mamasada lang, hindi biro ang nasa kalsada, hindi biro ang mag-drive. Kahit na naka-aircon kami, masarap yung upo namin habang nagmamaneho, ay hindi porket ganun masarap na yung buhay namin, hindi na kami ganun kapagod. As in, nakakapagod po talaga mag-drive, kasi hindi lang naman katawan mo yung gumagalaw dyan, pati yung utak, yung utak mo kay parang habang nagdadrive ka talaga gumagana yan. Kasi 'di ba, pag nakatingin ka diyan, ang nasa isip kasi ng ng tao kapag nagdadrive, yan kakaliwa kaya yan, kakanan kaya yan, yung mga ganon, may lubak. Parang kung umiimik ang utak, ganti yan, itong motor motor na to, unahan kaya natin to, ay hindi, overtake ata ito, kotse, tika delikado, yan mga ganon yung kung nakakaimik yung utak, ganon yung sinasabi ng utak. Kaya habang nagmamaneho ka, guys, is umaandar yung utak mo. Yun din yung isa sa nakakapagod. At minsan kasi sumasakit na talaga yung ulo mo kapag sobra-sobra na yung yung pagdadrive mo, yung inilalaan mo sa kalsada, Tapos ito pa, parang nakakatuyo ng katawan yun parang parang nakaka-dehydrate ba, na syempre ilang araw kang nasa loob ng sasakyan, batak na batak kang mag-drive, batak na batak kang mamasada, So ayoko namang abusuhin yung katawan ko ng ganon, kasi ang sama din naman sa pakiramdam ng wala kang pahinga. Hindi pa naman ako ganun kapamilyado para problemahin yung mga maliliit na kita. So okay lang naman, okay lang yung kita kong ganyan, guys. At least makapahinga. Tsaka napakadelikado din mag-drive ng pagod ka. Yung antok ka, pagod yung katawan mo, pagod yung utak mo, tapos inaantok ka na, nalalata ka na, nalalambot ka na nun Parang kapag hindi ka talaga nakatulog sa totoong higaan o kaya sa bahay nyo, is manlalambot ka talaga. At yun ang napakadelikado sa pagdadrive, guys, yung pagod, Kaya yun yung iniiwasan ko para anti-aksidente, hindi tayo maaksidente. Pag inaantok ako, tumitigil ako, umiidlip, ganon. Maghapon lang yun inaantok na ako. Pero what more kung
mag 2 days pa ako sa kalsada, no. So yun lang mga kawasak, ano. So ngayon ay kung mag-grab kayo ay kikita naman kayo, kikita pa din kayo ng malaki-laki. Ay kailangan nyo lang naman ay maglaan ng mas mahabang oras sa kalsada, no. Pero pag katulad ko 6 hours, 8 hours lang sa kalsada is tama na yung pa 1515. Swerte pa nga at nakaka 15 tayo guys eh, 1517 eh. So yung iba kasi hindi talaga, as in nakikita ko sa mga page, ewan ko kung toxic lang yung page or mababa talaga yung kita nila. Pero ako naman guys is sa awa ng Diyos is nakaka 1715 pa sa 8 hours ko o kaya 9 hours sa maghapon. Pagpalagay mo yung neto ko doon is nasa 1,000, no, 1,000 kada biyahe kasi inilalaan ko na sa gasolina. Kunyari 1,500 o 1,700, yung 500 or 700 iganagas ko na yun lahat, no, para kinabukasan is sila tayo mag-hassle magpagas. Ang gas ko talaga ay sa hapon bago gumarahe, doon talaga ako nagpapagas, or pag alam kong malapit na ako sa amin, nakakita ako ng gasolinahan is doon ako nagpapagas. Basta bago ako umuwi, doon ako naggagas. At least meron tayong nauuwing 1,000 pesos. So yun, what more kayo kung mas mahaba yung pasensya niya sa daan, mas mahaba yung kaya nyong ilagi, is yung lagi ko sinasabi is mas malaki ang kikitain nyo. Compare sa akin, kasi yung sa akin nalalakihan na ako dun sa panahon ngayon eh, yung 1,700 okay na yan kaysa wala, kasi nga minsan 800 lang, o di ba, parang nakaka-frustrate, parang nakaka-stress. Sabi, bakit ganito yung booking ko? May bayarin pa akong bahay, may bayarin pa akong kotse, may tubig pa ako, may kuryente pa ako, di ba, naghahalo-halo. Kaya yun yung nakaka-stress eh, pagkakaunti yung kita, pagkakaunti yung booking. Aasahan mo na makaka-2,000 ka pero makaka-1,200 ka lang, ganun. Yan lang mga kawasak, ride safe always sa inyo lahat. Mag-ingat palagi ha sa araw-araw na bumibiyahe sa kalsada sa inyo. Ride safe always, and peace out. Bye.